Bagamat man nga po mga idol, maganda ang pagkapanalo ng Golden State Warriors sa kanilang huling game sa 76ers, desidido para naman nga sila na i-trade sina Chris Paul at Andrew Wiggins. Sasamahan na rin natin yan ng balitang nag-MVP mode nga po ngayong araw si Kawhi Leonard kontra kay Kyle Kuzma. Pag-uusapan na rin natin at aalamin ang inilabas na trade package ng Los Angeles Lakers sa kanilang gagawing trade ngayong season. Kaya mga idol, tara! Kahit man nga po mga idol, literal, undermanned ang Golden State Warriors sa kanilang lineup na gagawa para naman nga nila na manalo sa kanilang nakalipas na laro. Sadyang nakapako lamang nga sila sa pang-12 sa West. At ang maganda lamang nga po ngayon ay ang katotohanan na hindi rin naman ganun kalakihan ang kanilang hahabulin para makaakyat sila sa top 10 sa West. Gayong isa at kalahating games lang naman ang kanilang kalamangan sa kanila dito ng Los Angeles Lakers at maging ng Utah Jazz. Meron para naman nga silang natitirang mga laro na magagamit nila upang makabawi at makaangat sa standings. Pero sa kabila nga po ng pagkakaroon ng malaking tsansa ngayon ng Warriors na makapasok sa playoffs at maging sa play-in, desidido rin naman ngayon ang kanilang front office na gumawa ng trade sa February 9. Sa katunayan, opisyal na nga po nilang inilagay at ginawang available sa trade market ang kanilang mga players na sina Chris Paul at Andrew Wiggins na ipinang-o-offer nila sa ibang kupunan. Samantala, dito naman tayo sa ating pangalawang storya sa pag-MVP mode ni Kawhi Leonard kontra kay Kyle Kuzma. Naipanalo nga po mga idol ng Los Angeles Clippers ang kanilang laro ngayong araw sa Washington Wizards 125-109. Salamat sa ipinakitang team effort ng mga manlalaro sa pangunguna ni Kawhi Leonard na nagpakita muli ng kanyang MVP mode. 31 points, 9 rebounds. Sinamahan rin naman siya ni James Harden na merong 25 points at si Amir Coffey na nagtala ng 17 points. Syempre mga idol, nagtala rin naman sa Washington Wizards si Kyle Kuzma ng 27 points. At dahil nga sa pagkapanalong ito ng Clippers, nakabalik na nga sila sa winning column at merong 31-15 win-loss record bilang pang-apat sa West. Habang dito naman tayo sa ating huling storya sa inilabas na trade package ng Lakers sa kanilang mga gagawing trade ngayong season. Since sunod-sunod pa rin naman ang paglamya at inconsistent ng performance ng Lakers, nawawalan na rin naman nga at nauubos na ang pasensya ni LeBron at maging ang kanilang general manager na si Rob Pelinka. Kaya mukhang malapit na talagang gumawa ng trade ang Lakers bago sumapit ang trade deadline. At ayon nga sa ibinulgar na balita ni Adrian Wojnarowski, as of now, si DeJounte Murray pa rin naman ang Atlanta Hawks ang unang target at priority na gustong makuha ng kanilang team gamit sina D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino at ilang mga future draft pick. Mismong si DeJounte Murray na rin naman ang nagsabi na wala siyang problema sa ideya na paglipat nito sa Lakers, sadyang susundin pa rin naman niya ang magiging desisyon ng Atlanta Hawks. At kung sakali man nga po na hindi talaga dito pumayag ang Hawks, wala nang ang choice ang Lakers kundi maghanap na lamang ng mga bagong malalaro, which is meron na nga silang plan B ngayon na makuha kagaya na lamang ng tatlong 3&D player ng Brooklyn Nets na sina Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie at si Royce O'Neal. Yes mga idol, ayon nga sa ibinulgar na balita ni Shams Charania ng The Athletic, kapag hindi nga po nakuha ng Lakers si Murray, makikipag-trade na lamang nga sila sa Nets gamit ang kanilang mga malalaro na sina Max Christie, D'Angelo Russell, Taurean Prince, isang future first round pick at isang second round pick. Yes mga idol, yan nga ang dalawang klaseng trade plan ng Los Angeles Lakers at ni Rob Pelinka. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Maraming salamat mga idol.